Black Clover Episode 162 Review, Asta, Berserk Mode. Grabe ang episode na ito ngayon ng Black Clover. Asta, Berserk Mode, at Dante sobrang lakas, at Black Bulls halos ma-wipeout. Ito pa lang ang simula ng pinakamatinding arc sa series. Hello, ako nga pala ulit ang inyong ka-anime, at heto ang review natin sa Black Clover Episode 162, at bro, sobrang init ng episode na to. Makikita natin dito kung gaano ka-solid ang plano ng Dark Triad. Kasi isipin nyo, kung sabay-sabay nilang inatake ang lahat ng Arcane Stage Captains, tulad ni Yami at William, siguradong wasak ang buong Clover Kingdom. Alam naman natin na ang Black Bulls, at Golden Dawn, ang pinakamalalakas na squad, kaya kung sila palang hirap na, paano pa ang iba? Si Asta, galing pa sa Heart Kingdom, bumalik lang muna sa Clover Kingdom para mag-drop ng gamit at bumati sa mga tao, kasi halos 6 na buwan siyang nag-training. Makikita natin na nagbunga ang training niya lalo na sa paggamit niya ng Black Slash, isa sa iilan niyang long-range attacks, na sobrang importante lalo na laban sa mga kalaban na puro long-range magic. Pagdating kay Dante, grabe talaga. Hindi siya naglaro. Isang tao lang siya pero nilamon niya ang buong Black Bull squad. Ibang level ang gravity magic niya, literal na hindi mo siya matatamaan dahil pinipiga niya pababa ang kahit anong spell. OP kung OP. Sa kabila ng 6 na buwang training ng Black Bulls, madali pa rin silang natalo, na nagpapakita kung gaano kalakas ang Dark Triad. Si Dante, mag-isa lang, samantalang si Zenon, may kasama pa nung inatake ang Golden Dawn. Sa bandang huli ng episode, nakakuha si Asta ng isang hit kay Dante, at kahit maliit lang iyon, sobrang big deal dahil bihira talagang matamaan si Dante. Pero kapalit nun, isinuko ni Asta ang sarili niya sa Anti-Magic Devil, at dito na siya tuluyang nag-berserk. Matapos masaksak si Ghosh ng sword na ginawa ni Dante mula sa bato, tuluyan nang nagwala si Asta. Malala ang sugat ni Ghosh, at makikita mo kung gaano naapektuhan si Gray. Alam naman natin, kapag nasaktan ang kaibigan ni Asta, wala na siyang preno. Makikita natin ang bagong anyo ni Asta, parang bagong transformation. Hindi niya kontrolado ang kapangyarihan, umaapaw lang ito, samantalang si Dante, ay kalmadong gumagamit ng devil power na kontrolado. Ito ang isa sa pinaka-hype na moment ng arc. First time natin makita si Asta na ganito ka-wild at kadelikado. Sabi nga ni Vanessa, ano ba tong laban na to? At totoo naman, banggaan ito ng napakalalakas na kapangyarihan, at hindi lang sa Clover Kingdom nangyayari ang gulo, kundi pati sa Heart at Spade Kingdoms. At take note, simula pa lang to ng arc, at sobrang solid na agad. Ang berserk form ni Asta ay malinis, solid, halos 1-to-1 sa manga. Makikita rin natin si Dante na gustong kunin si Vanessa, dahil sa arcane stage magic niya. Kung wala si Vanessa, patay na si Asta. Napaka-importante talaga ng support niya, parang noong Seabed Temple arc. Pero syempre, bastos si Dante, sinabi niyang para sa kanya lang dapat ginagamit ni Vanessa ang magic niya, at basta na lang niyang pinawalang bisa ito. Overall, grabe ang episode. Si Asta, nag-berserk mode, at si Dante seryoso na, at ramdam mo na mas lalong iinit ang laban sa mga susunod na episodes. Kung nagustuhan niyo ang review na to, bigyan niyo naman ako dyan ng like, comment, subscribe. At ako nga pala ulit, si Anime Chismis.